Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung ating live consultation dito po sa clinic natin. Ngayon po, meron tayong pasyente sa harap ko. Ilan taon na po kayo? 60? 66. Anong trabaho po natin? Operator. Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin kayo? Oh. Sa edad pa lang, 66. Nako, mahina ng immune system kasi overage na. Okay? Number 2, operator ng Bulldozer. bulldozer pa. Tsaka mainit minsan, no? May aircon, no? May aircon? Sa loob ng yung bulldozer. Okay, buti na lang. Okay. Tapos, ano pong problema ninyo? Ang ubo pabalik-balik, no? Ilan araw na po? Paano eh? Mag-isang linggo na. Isang linggo na, 7 days. Ano kulay ng plema? Yellow, puti, green. Puti. Puti lang. Hindi yellow, hindi green. Hindi. Walang fever, walang lagnat. Pero medyo may fever. Okay, so Konti. ano napansin niyo? Lumalala po yung ubo ninyo sa nakalipas ng 7 araw? Mas malala ngayon. Oh, lumala pa yan. Okay, nandito po kayo siguro, no? Okay, so pag lumalala, malamang may infection na. Kasi syempre, pag tumatagal yung ubo at pinabayaan ang mikrobyo sa daanan ng hangin niya, syempre, magdami. Kasi mag-multiply po sila. Di ba? Sinabi ko noon, every 15 na minutos, 15 minutes, yung isa maging dalawa, yung dalawa maging 4, yung 4 maging 8. Kumbaga, yung isang mikrobyo ngayon na nakapasok sa kaniyang baga, dala-dala ng hangin, ay magiging 1 million kinabukasan because of the exponential growth ng mikrobyo. Kaya po, pag dumadami yung mikrobyo, lumalala yung pagsisira ng baga, kaya dumadami rin yung plema kasi yung plema po ay resulta sa pagsisira ng baga. Pag dumadami yung plema, syempre paakyat at paakyat at paakyat yung plema, syempre ang pasyente, ubo ng ubo ng ubo ng ubo. Lumalala yung ubo nila. Lalo pag pumasok po yung lagnat. Ayun. Makati po ba yung lalamunan mo? Makati, no? Makati. So, kumbaga yung kati niya, wala pong relasyon. Hindi po connected sa kanyang infection. Okay? So, kahit puti ang plema niya, pero the mere fact na lumalala yung ubo niya at saka may lagnat na siya, okay, ito po itatak ng infection. Okay? So, yung kati ng lalamunan niya, ibang sakit na naman, ito po pwede allergy sa lalamunan. Naninigarilyo po kayo? Okay, so anyway, examinin ko pa yung pasyente kung saan talaga yung infection niya, no? Okay, pwede sa airway, upper airway na tinatawag natin na bronchitis na pwede rin magkaroon ng lagnat pero hindi masyadong mataas. Pero kadalasan pag bronchitis dahil upper airway, walang lagnat kasi walang masyadong dugo dun eh. Okay? Pero pag baga, okay, madalas magkakaroon na ng lagnat kasi ang baga po, marami pong dugo na nag-circulate dyan at pwede makapasok na po yung mikrobyo sa blood circulation. Kaya po, pwede ngayon lang po siya maglagnat. Okay? So, regardless, pag infection, ang binibigay po natin, as usual, ciprofloxacin, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. Pwede rin po yung salbutamol tablet. Kahit walang asthma, mag-inom po siya ng salbutamol tablet para maging maluwang yung daanan ng hangin para mas mabilis lumabas yung plema. At tuwing inuubos siya, hindi siya masasaktan dahil pinaparelax na natin muna yung airway niya para pag mag-ubos siya, hindi mabigla yung airway niya, no? So mag-salbutamol tablet po siya 2 mg 3 times a day for 7 days. Dahil makati po yung lalamunan niya, may sipon po kayo? Meron po. Pwede sabay natin yung meron antihistamine at saka meron decongestant. Yung antihistamine para sa kati, yung decongestant para sa sipon. Pwede nasa Thera, CPM, or pwede na isa tablet, pwede rin Simdex tablet. 1 tablet 3 times a day for 5 days. Okay? Pangdagdag po, kontra sa kati, pwede po tayong magbigay ng prednisone tablet, 10 mg, 1 tablet 3 times a day for 5 days. 1 tablet 3 times. 10 mg lang po. That's only 30 mg a day. Siya nga pala, naalala ko po na nakapanood ko po yung video na tungkol sa prednisone, no?
Ito po yung video recording ng isang doktor, no? Although no offense meant again, ha? Gusto ko lang po i-correct yung sinabi niya. Although I would say 70% ng sinabi niya ay tama naman po. Pero meron po siyang sinabi na mukhang hindi tama. Kaya po ayoko rin na makarating ito sa mga pasyente. Baka mamaya sabihin nila, oh bakit nagbigay si doktor ng prednisone? Masama pala. Hindi po yan masama ang prednisone. For as long as wag naman yung maximum dose. Okay? Ano yung maximum dose ng prednisone? Eh kung 50 kilos ang pasyente, ang maximum dose 50 milligrams. Kung 60 kilos, 60 milligrams na prednisone. Okay? Ang pasyente natin ngayon parang nasa 70, no? Tama po ba? Alam ko po kasi ang mata po natin parang weighing scale eh. 70 eh. Okay? Ang 70 milligrams or rather 70 na kilos kasi yun ang timbang niya, ang maximum dosage niya syempre 70 milligrams ng prednisone. So ang ibibigay ko lang po sa kanya yung prednisone para sa katinangan muna ay 10 milligrams 3 times a day lamang, which means 30 milligrams lang. Hindi pa umabot sa kalahati ng 70. So, yun po ang style ang pagbigay natin para walang side effect talaga na binanggit ng doktor sa kanyang video. No? At saka, 5 days lamang. Pag 5 days, walang side effect yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Okay? Maraming ang side effect ang steroid. Pero pag mababa ang dosage at saka short ang duration, walang side effect ang mararamdaman ng pasyente. At nabanggit po niya na bawal po daw sa pulmonya. Hindi po bawal ang prednisone sa pulmonya. In fact, yung pulmonya na hindi TB. Pag may TB, mag-ingat po tayo magbigay ng prednisone dahil pwedeng tumapang yung mikrobe ng TB. Pero pag ang pulmonya ay dahil po sa hindi TB, nako, nakakatulong ang prednisone yan. Kaya hindi po totoo na bawal ang prednisone sa mga pasyente na meron pulmonya. Bakit? Kasi ang prednisone, steroid po yan. Pinapataas yan yung neutrophil at saka yung white blood cell sa loob ng katawan. At laman po natin na ang white blood cell, lalo yung neutrophil, yun po ang kailangan sa pagpatay ng mikrobyo, lalo yung bakterya na hindi TB. So, hindi po totoo na bawal po ang prednisone sa mga pasyente na meron pong pulmonya. At saka sabi po niya, pinakamalakas o napakalakas na steroid daw ang prednisone. Eh, hindi po totoo yan. Sa mga steroid, ang prednisone medyo pinakamahina sa lahat. Pero very effective yan kontra sa katinang lalamunan. Kontra sa allergy ng baga. Yung tinatawag natin na asthma. No? Okay? Pero, hindi po siya ang pinakamalakas na steroid. As a matter of fact, ang pinakamalakas na steroid ay, if memory serves me right, ay dexamethasone po. Dexamethasone, which is 25 times stronger in effect as compared to the effect of prednisone. No? Okay? So, yun lang po. Maraming salamat po.